Alright, so marami nang nagtatanong and 2026 na guys, pero mayroon pa rin mga nagsasabi no na wala daw pera sa music no, and I wouldn't agree nor disagree kasi sa totoo lang sa buhay naman natin may mga bagay na pwede nating pagkakitaan, may mga bagay na we don't want to monetize, ika nga nila, 'di ba? Pero saying na one career path doesn't make you enough, I think medyo ano yun, ah misinformed yung ganong klaseng statements, okay? So, bakit nga ba may mga taong nagsasabi ng ganyan? Siguro ako, napansin ko sa mga taong nagsasabi na walang pera sa music is, these are the people who thrive on employment, no? Or gusto nilang ng buhay na sasabihin sa kanila yung kailangan nilang gawin in order for them to succeed or to achieve their life's goals, no? May mga ganun naman talagang tao na they're built for employment, no? So well, we can say that music really is a business, 'di ba? That's why I had a masters in business kasi gusto kong maintindihan pa kung paano ba talaga tumakbo ang isang negosyo or isang business, no? Even siguro kung employed ka sa isang orchestra or meron kang teaching job, no? The music industry thrives on a lot of self-promotion, a lot of, understanding the business side of things, no? Hindi lang siya puro tugtog talaga. Kasi if you just rely on your skill and wala ka nang gagawin sa iba pang aspects ng isang trabaho, so hindi ka talaga makikita, wala talagang pera dyan. Pero I've seen a lot of young people, no, who are very much earning, no? Marami na silang kinita. I don't know kung gaano kalaki na ba or kung pwede na ba siya talagang ma-consider na job, 'di ba? Kasi uh, most of the time the payment that you receive as a musician, especially if you are a performer, depends on your experience and the value that you give. Kahit sa pagtuturo, 'di ba? Hindi ka naman pwede sumingil ng sobrang laki kung yung value na kaya mong ibigay is hindi pa gano'n, no? Very limited pa. So, may mga ganong klaseng bagay na dapat natin i-consider. So, I think, like kung sinasabi, na nasa sayo yun eh, kung paano mo siya gagawin, di ba? May mga people nga na discourages others to take up music kasi parang hobby nga lang daw to. Meron pa rin nagsasabi hanggang ngayon, hobby course lang yan, ganyan. But, those are the people who are not exposed to this kind of work or do not see a lot of musicians or artists in general, 'di ba? Kasi ang akala talaga ng karamihan is dalawa lang yan. It's either you're super famous or you're struggling. Parang ganun. Pero of course there's a middle ground, 'di ba? So kailangan talaga siguro yun nga, that's what I want to achieve, is to be able to teach my students or people na ng business side ng music eh. Yun yung gusto kong ipakita na, okay, kaya ka hindi kumikita dahil ganito yung nangyayari, di ba? Kasi hindi ka marunong mag-pricing or hindi mo kino-consider yung mga ganitong bagay. Kasi sa totoo lang, music can take up all of your time, no? In a way, kung performer ka, parang sa sobrang focus mo doon sa performance, hindi mo na alam yung kung magkano ba rate ngayon. Ano ba yung mga dapat i-consider? Tama na ba yung singil ko? Pati panggas ko ba mako-cover? Yung mga ganong klaseng bagay. Siguro kaya nakikita nila na walang pera kasi hindi naman din regular talaga, no? May weeks na sobrang laki, no? Kaya mong kumita ng 6 digits in a week. May mga weeks din naman na parang wala talaga. May mga times na wala talaga. Pero yun nga, kailangan medyo entrepreneurial ka mag-isip para magkaroon ka ng pera sa music. Kasi may times talaga na katulad nung December, 'di ba? Kaka-December lang. Parang lahat ng musiko hindi na natutulog, 'di ba? Pero dadating din sa point na wala masyadong events, ganyan, wala masyadong performances. So you have to make sure na i-offset mo 'yun, for example, 'di ba? So it requires a lot of work, a lot of hard work. 24 hours ka nagtatrabaho pag musician ka.
no? Of course, we're talking about performance. And other, siguro sa industry, of course, teaching yan. Siguro may konting stability when we talk about teaching. Pero kung kuwari, studio teacher ka, so hindi mo rin naman masasabi. For example, yan, December. Usually, yung mga music studios pag December, hindi na masyadong active kasi yung mga bata nagbabakasyon, di ba? So, nawawalan ka rin ng kita. So, hindi porket nawalan ka ng kita, ay hindi ka na kumikita. Di ba? You have to find ways to make money. Pero yun nga, sabi ng prof ko before, magpagaling ka and money will come to you, no? Hindi talaga pwedeng i-prioritize mo yung pera pagdating sa music, no? Of course, may times na may kakaroon ka ng mga opportunities to earn a lot more than you are earning, 'di ba? And of course, yun nga, wala masyadong stability. And you are the ones responsible for your own stability. So, hindi naman sa walang pera, pag wala ka lang diskarte, 'di ba? Wala kang pera pag wala kang diskarte. Pag hindi ka marunong makisama, wala ka talagang pera. Pag hindi ka maayos magtrabaho, edi wala talagang pera, 'di ba? I think kahit ano namang field 'yan, 'di ba? Kung doktor ka tapos pamali-mali diagnosis mo, hindi ka naman pupuntahan ng pasyente, 'di ba? Kung lawyer ka tapos lahat ng kaso mo talo, siguro naman hindi sila consult sa iyo, 'di ba? You know, sa lahat ng endeavors na ginagawa natin, we are the ones creating our path. So, if we say na walang pera sa ganito, parang hindi naman, 'di ba? May mga tao magsasabi otherwise. But yeah, the most important thing about music and what I enjoy about this, no? I've been playing almost my entire life and I've been working as a full-time musician ever since I finished my studies. Is may times talaga na struggle, of course. Hindi naman mawawala 'yun, 'di ba? Pero it's just so fulfilling na nakakapagpasaya ka ng tao, nakakapag-uplift ka ng soul ng isang tao, or even touch the lives of strangers that you don't even know, and still earn a living from it. Na hindi mo naman din sila ninanakawan ng kung ano eh. Wala kang kinukuha sa kanila. You're giving. Music is giving eh. 'Di ba? You're giving something from your heart, from your mind, from your body, from your soul to someone else, and you're getting paid to do that. And I think it's a wonderful opportunity to have, 'di ba? To be able to share talent, your skills, your knowledge. Kahit yung pagtuturo eh, ganun din, 'di ba? Sharing a piece of yourself. Of course, yung monetary gain talaga, we need it to survive, but yung fulfillment sa sarili mo, I think that is one of the reasons why I really love doing what I want. What I love doing, no? Which is performing, teaching, ganyan. Siyempre may mga ibang aspects 'yon, but yeah, kung walang pera sa music, I don't think we will have a very good life in general, 'di ba? Sabi nga nung pandemic, 'di ba? Music na nga lang ang pinagkakaabalahan natin, art na lang, no? Paano kung nanonood ka ng movie walang tunog? 'Di ba? Hindi magiging masaya ang buhay mo. So, may pera ba sa music? Depende yan sa'yo. So, kung gusto mo maging musician, you have to work maybe double or much more than people who are employees, no? Who are in a stable environment. Kasi yun talaga eh. You go out of those comfort zones because it fulfills you more. It fulfills your soul. It fulfills your life. Yun ang importante pag musiko ka. Hindi mo masyadong, not saying na hindi mo bibigyan ng importance yung pera, but you know, the fulfillment in itself is already malaking balik na yun sa'yo. So sana na gets nyo to, no? And good luck sa inyo mga musicians dyan.